Network Entertainment. Oo. Actually, masasabi kong mas magaling yung isang aplikante. Oo. Kasi yung edad, nasa pasok siya, Oo. may itsura, magaling magsalita, maraming alam sa talagang he's fit for the role. Yeah. Versus yung sa akin. Pero, yung market ko, mas local. Mas gusto ko nung local team and then yung mga viewers, Siyempre, yung audience. local. Oo. Siyempre, dahil local. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayong episode ang aking co-host si Zardalos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. So, Zar, kumusta ka naman? Okay naman. Masaya. Busy. Actually, productive. Ayan. Nice. Hindi busy, This will be the first episode of our Resume Mondays. Oo, excited na nga ako eh. And maganda ito mga Immortal kasi we would like to help you guys para ma-improve yung chances niyo na matanggap sa mga trabahong applyan ninyo. Whether saan mang job-related websites kayo naghahanap ng trabaho, sa JobStreet man yan, or kung sa Upwork, di ba? Yes. Malaking tulong ito. At ang pag-uusapan natin, why you need to have an updated resume. Tama. Kasi yung iba, di ba, hindi naman nag-a-update ng resume. Nag-update lang sila pag nainis na sila sa trabaho nila at gusto mag-resign. Pag naghahanap na sila ng trabaho or siguro pag may nangyaring unexpected, di ba? Yan. O sige. Pero bago sa natin simulan yung kwentuhan natin tungkol dyan, please subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll question. Meron tayong Facebook group and Discord group. Mag-join po kayo and mag-interact kayo sa mga kapwa Immortal natin dyan. Tama. And of course, meron ako social media accounts, Stanley Chi, sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and yung aming Suplado Motors. Yes, na Suplado Motors. Exciting na mangyayari sa Suplado Motors kasi we have a collaboration with Julius and Tintin and 1PH. And the segment Road Trip with Stanley Chi, which is under Suplado Motors, will be shown sa programa nila. Tama. Excited na nga ako eh. We will be featuring different brands, different pwedeng sasakyan, pwedeng marami products, tayong marami tayong naka-line up na. Pwedeng mga dealership. So, yes. Kung kayo ay nakikinig sa Underpaid at meron kayong mga negosyo dyan na pang road trip with Stanley Chi or pang Suplado Motors, feel free to contact us. We will do pag-aaralan natin kung ano yung pwede natin collaboration na gawin, no? Yes. Oo. And Zar, yung LinkedIn mo. Oo, pa-connect sa LinkedIn. Actually, gusto ko nga yung nagko-connect sila sa akin sa LinkedIn eh. Kasi it's a professional platform. It's actually the only professional platform, social media platform. So please, connect with me on LinkedIn, and for my other social channels, it's my other office. Okay. PH. Nakalimutan ko yung PH. Resume Mondays tayo mga Immortal ha. Ito, ikukwento ko muna dati kasi. Nung ako nag-a-apply sa iba't ibang kumpanya, dati Jobs TV, na binili ng JobStreet, di ba? Yeah. Na binili ng Seek. Oo. Actually, yung trabaho ko sa Philcoche, nakuha ko yan sa JobStreet. Talaga? Oo. For me, para sa akin lang to, mas hindi ako nahirapan nung nag-JobStreet ako. Bakit? Hindi ko alam, sa LinkedIn may mga nagsesend rin naman sa akin ng opening, pero mas madali sa akin ng JobStreet. So nakita mo, baka hindi lang sila nag-post sa LinkedIn? No. Mas madali yung search local function. Kung gusto ko ng trabaho local, JobStreet. Oo. Pero pag sa ibang bansa, work from home, I think mas effective ang LinkedIn. Tama. It works for me, hindi ko alam kung mag-work sa inyo. Yeah. No? So, I always have this, nakakatamad kasi mag-update ng resume sa job websites. Natatamad ka. Nakakatamad gawin yun eh.
mas madali kung yari nasa Word document, Oo. andun na lang. Para at least, pag hinanapan ka sa mga job websites, copy-paste na lang, di ba? Oo. Pero, ang gusto ko, yung sa Word document ko, doon ko in-update, kompleto na. Oo. And I make it a point na bullet points yung mga, kunyari, trabaho ko sa ganitong kumpanya, bullet points, ano yung mga ginawa ko. Oo. Pero tama naman yun. Dapat meron ka talagang main file na nandun lahat ng mga achievements mo and you update it regularly. Alam mo ba ako, quite the opposite. Hindi ako tinatamad. I'm more excited na i-update ang resume ko. Siguro kasi may awareness rin ako kung ano mangyayari kapag in-update ko yung resume ko regularly, di ba? So, kunwari, kaka-take ko pa lang ng certification, nakapasa ako, nilagay ko na yun sa, sa LinkedIn. Or, nung nakuha ko yung scholarship, alam mo ba, nandun na sa headline ko sa LinkedIn yung scholarship ko. Ano pangalan nung ano yung nasa headline mo? Parang status yan eh. Oh, di ba? Parang Facebook status. Ano nakalagay? So, nakalagay dun yung job title ko. Iniba ko yung job title ko kasi yung iba, naguguluhan sa recruiting manager. So, ginawa akong senior talent acquisition manager. Nilagay ko rin yung freelance experience ko. Odesk Upwork freelancer since 2009. And then, nilagay ko yung AWS Restart Scholarship ito, bago ko. na ito. Yan. Pero alam mo, in-add ko rin na dun sa senior talent acquisition manager, nilagyan ko rin for tech and non-tech roles. Kasi technical, naman ako eh. Technical recruiting manager naman ako or talent acquisition manager eh. So may ganun ako kasi gusto kong makita ng mga kunwari may nakita na recruiter, 'di ba? At least alam nila na Gets okay, nila so kagad. pwede ko siya ilagay sa technical or non-technical. Yung sa'yo kasi, yung resume mo, formal. Oo, very Ako kasi, formal. Ang status ko dun sa LinkedIn, humor, wit, and sex appeal. Kasi you're in the creative field, 'di ba? Nasa hosting ako, nasa entertainment ako eh. Alam mo, for some reason, I see people put in there a mother or a father or mom of 2 boys, ganon. Nilalagay nila dun sa LinkedIn nila. Which is dapat hindi na masyadong Pero alam mo, ito nilalagay, no? Nung una inisip ko, dapat hindi nilalagay yan. Pero may mga nakita ako, na kunwari boss ko dati, na VP ngayon sa isang tech company, nakalagay sa kanya, mother of 2 boys. So parang nagbago, bakit kaya na ginawa niyang ganon? Baka sinisiguro niya lang na oo, siya nga yung magulang nun. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Okay. Well, we respect naman kung ikaw ay breadwinner, kung may pamilya ka, no? Pero ako personally, kung naghahanap ako ng isang empleyado, yung personal ihuhuli ko. Nasa yun interview naman na niya. yun eh. Actually, ito yung title sa LinkedIn So, I think she's also kasi taga-US siya. So, I think it's an advocacy for her. Baka yun yung Motherhood niya. and career. Oo. So maybe that's it. But dati parang nagtataka ako, bakit? 'Di ba? Pero Advocacy niya. Ito yung tipong may mga ganyang advocacy So Ah. very strong yung advocacy niya. So makes sense. Pero anyway, ayun, just sa resume part. It's important to have an updated resume kasi hindi mo alam kung kailan ka maghahanap ng trabaho. Oo. There will come a time na, lalo na nung pandemic, ang daming na layoff. Oo, tama. Diba? So, at least ready tayo. Hindi yung gugugulan mo ng time. Tsaka,
tayo naman bilang immortal, alam natin kung yung kumpanya tatagal o hindi. Kung may mga Tama. red flags o wala. At saka ang hirap nun, di ba? Kunwari, nawalan ng work. Ang sad naman nun, so umiiyak-iyak ka, nawalan ka ng work, tapos kailangan mo mag-update ng resume. O mahirap nga naman yung work experience. Diba? Medyo mahirap yun. Oo. No? May kilala ako, nawalan ng work Mm. recently. Okay. So ano Oo. ginawa niya? Mukhang hindi. Itong person na to, hindi ko naman, parang hindi ko siya like. So, mukhang umiiyak-iyak siya. Mm-mm. Ayun. Pupulutin sa kangkungan, ganun. Oo. Well, So, ayun. it's important kasi kagaya niyan, nawalan bigla ng trabaho or may nakilala kang isang manager na naghahanap ng nasa posisyon mo Oo. at gusto mong lumipat, pinipirata ka, at least meron kang maibibigay kagad. May mga ibang empleyado or managers na sabi na okay lang kahit hindi updated ang resume mo kasi ikaw talaga gusto naming kunin or nasa creative field tayo or nasa ganitong industry tayo. Ayun, okay lang kung ikaw talaga yung tina-target. Oo. Okay lang yun kung ganun, kung nasa creatives. Pero kung sa mga formal na trabaho, halimbawa ikaw ay computer specialist, Yeah. engineer, or yung mga nasa HR, di ba? Dapat formal. Ibabagay mo yung resume mo kung saan ka mag-a-apply. Or kapag may multiple interviews, kasi maybe yung person na gusto kang i-hire, baka meron siyang interview panel. Syempre yung mga yun, wala namang ideas doon sa background mo. Lalo na kung di ka kilala. Paano pag ang kilala mo lang, yung gusto mag-hire sa'yo, Oo. and then i-interviewin ka ng mga tao na first time ka makikilala. Syempre kailangan mo rin ng updated resume nun, kahit sureball na ma-hire ka, di ba? Kasi Minsan may kaya- interview panel pa. Minsan kayong sureball na ma-hire ka, huwag ka Pwedeng masyadong hindi. huwag ka masyadong Oo. kampante kasi baka mamaya may isang candidate dyan na mas trip ng mga kasama nung kakilala mo. Oo. Meron kami, kunwari, meron kami mga debrief. So, doon sa debrief, pwede pang merong mag-no doon Oo. Mm-mm. So, pwedeng hindi ka talaga matanggap. Ito, example ko rin sa inyo. When I applied for a job nung pandemic, dalawa kaming pinagpipilian. Oo. Yung isang applicant, kinontak siya ng HR. Mhm. So, syempre, yung HR ang kumontak, gusto siya ng mga nasa ibang bansa. Oo. Malaking edge yun, malaking factor. And nung time na naghahanap sila yung qualifications, nandun yung age, nandun yung Bakit age? Experience. Ba't kasama yung age? may nakalagay na age dun sa Kasi taga ibang bansa yung hindi nila alam yung mga, dapat hindi kayo ageist. Ganon, Oo. no? Ako, hindi ko nakita yung opening na yun na may edad na ganito. Kasi kung nalaman ko na ang hinahanap namin from this age to ganito lang, baka hindi ako mag-apply. Mm-mm. Yung local, gusto ako. Oo. So pinagsabay kami, tiningnan ko yung sa performance. Mm-mm. Okay naman. Oo. Actually, masasabi kong mas magaling yung isang aplikante. Oo. Kasi yung edad, pasok siya, Oo. may itsura, magaling magsalita, maraming alam sa talagang he's fit for the role Yeah. versus yung sa akin. Pero, yung market ko, mas local. Mm-mm. Mas gusto ko nung local team and then yung mga viewers, Siyempre, yung audience. local. Oo. syempre dahil local, binagay ko yung style ko sa kanila. Oo. Pag kinompare yung performance, mas lamang ako. Mm-mm. Yun. Hindi ko gusto yung yung nagdagay ng age Oo, naglagay sila ng age. Oo, So, hindi ko gusto gayon. yun. Biased yun . And I'm thankful na pareho kami natanggap. Oo. And yung marami naman ako natutunan sa totoo Oo. lang. Pogi ba yung isa? Oo. Yun. As in pagka Sino mas nandun dun, pogi? alam mo kasi, Ano? gwaping kasi yun. Ikaw? Pogi. Okay. Oo. Yun. Yun ang Yun- parang, hindi talagang, kung sa qualifications, mas angat yung isa. Pero talaga. pagdating sa performance, lumamang ako. Ako yung gusto ng tao. Pag pinagtabi kayo, sinong mas gugustuhin ng tao? Depende sa market. Physically. Yung isa.
Yung isa. Yung isa. Ganon. Pang TV to, no? Pang TV. Pang digital. Pang pareho. O basta both, may video, both. may Oo, video. Ganon. So, yun. Meron mga rin ako. May mga experience din ako na pinagpipilian na lang kami. Dalawa kami pinagpipilian. Ako yung fit dun sa qualifications pero yung isa nakuha. Ano ito? Parang sa commercial. Talaga. Oo. Parang hinahanap nila Asian na pinag-spill, walang script. Yeah. Nagawa ko. Yung isa hindi kaya ng walang script. Oo. Yung isa hindi mukhang Asian, mukhang mestizo. So inisip ko ako na yung matatanggap. Ano nangyari? Feeling ko sa kanya napunta. Talaga. Oo. Ganun. Kasi hindi na ako kinontak, nag-casting Oo. ulit na gano'n. So feeling ko napunta dun sa isa. Ganun talaga yun, no? Mahirap talaga kumuha ng commercials, eh. Oo. Yung dami mong kailangan puntahan na VTR. Pero alam mo yun nga, ako, very excited ako pag ina-update yung resume ko. Kasi, as a recruiter, syempre, kunwari palagi ako naghahanap ng talent, eh. Even yung little things na ina-update mo sa resume mo, even certification, lalo na kapag developer ka, for example, let's just say kailangan ng AWS certification or security certification, minsan may mga hiring managers na gusto nila may certain certification. So kapag hindi mo in-update yung certification mo or hindi mo in-update yung section na yon, for example sa LinkedIn, edi hindi ka mahahanap ng recruiter, di ba? At least it allows the recruiters to find you easily. 'Di ba? At least may opportunity ka. Mas okay yung feeling na may lumalapit sa sa LinkedIn or may lumalapit sa sa kung ano man website and nag-o-offer ng job or gusto kang interviewin kaysa sa wala. Oo. 'Di ba? At least parang feel mo na needed ka. Ako may Diba? may lumapit naman sa akin Saan? from a website. Ano Kaya nangyari? Medyo natatakot ako. Ano? Kasi sa ko nilapitan sa OnlyFans. Inoperan akong trabaho, ayoko. Ay, para saan? Ay, alam mo ba? Oo. May sa TikTok, nagla-live ako. Oh. Tapos may nag-offer sa akin ng trabaho. Anong trabaho to? Ano yung Fem ba yun? Anong fem? Yung kunwari, yung guy, ang pangalan niya, Slave Ben. O tapos ang ano gagawin mo? So, magiging lang ako sa kanya, cruel sa kanya. So, Mukhang sanay sabihin ka ko naman dun. Mukhang sanay ka. Oo. So, sasabihin ko lang kay Ben, Ben, hindi, parang hindi ko siya kinausap eh. Pero Ano yan, nag-offer siya Tagalog? ng job. I don't know. Basta parang Indian yung itsura niya. At ka tumatawa. I mean, yun yung lineage niya. So, binigay niya yung Instagram profile niya. So, kailangan video ito na inutos-utusan mo siya. Yeah. Dapat cruel ako. Cruel. So, babayaran daw niya ako in dollars. Ba't di mo pagawa sa nanay mo? Actually, Mukhang bagay sa kanya yung kikita pa siya, di ba? idea yun. Pero Dapat yun, binigay mo sa kanya. dude, imagine mo, job offer yun sa akin na. Fem ang tawag na. Fem yata, di ba? Fem tawag na, no? Hindi nyo alam? Okay. Pangalan ng artista yun, di ba? Sino? Si Fem Baranda. Inis. Sige. Oy, sabi nila na sabi nung nakausap ko nung isang araw, gusto niya yung mga jokes ko. Thank you. Ano pangalan? Si Fade. Ano pangalan? Si Fade, yung cameraman natin. Yung mga one-liner mo. Oo. Shoutout sa mga nakasama namin sa Suplado Motors. Si Fade Longboy, maraming salamat. He's also a listener Thanks, Fade. ng Underpaid. Oo. And we really appreciate lang yung tulong niya. Diba? And then, Galing nga, and galing. yung team ng Suplado Motors niya, si Donna, si Fade. Oo. We still haven't worked with Given, pero si Marvin, maraming salamat. Maraming top salamat notch. sa inyo. And of course, our clients, thank you to Pinaco JP Batteries. Yes. Maraming salamat. Julius and Tintin. The best. Okay? Ayun. Pero, yung Slave Ben, it's still an opportunity kahit weird. 'Di ba? Ang weird kasi sa TikTok live ko siya nakilala. 'Di ba, medyo may pagka-professional yung TikTok ko. So imagine mo, may nakuha ka pa akong client. Bakit ako pagtripan niya? Pero thank you for the opportunity. Kaya lang,
Ayun nga, pwede sa nanay mo, may racket siya, oh. Alam mo Oh. ba, iniisip ko, kung yun lang ang basihan mo, na kailangan maging mean ka doon sa tao, tapos babayaran ka, di may utang pala sa akin lahat ng mga ex ko, no? Mm. 'Di ba? Oh, yan, kita nyo na, mga immortal, ha? Ang pinag-uusapan namin, why it's important to have an updated resume. Napunta sa mga ex mo, sa nanay mo, di ba? Oo. Pero hindi, sasabi ko lang na opportunity yun. Oo. Also, magiging useful ang updated resume sa performance reviews. 'Di ba? Hindi ka na... Alam mo kung bakit? Bakit? Pag tatanggalin ka na, at least pwede ka na mag-apply ka agad. Yun. At saka, Diba? pwede kang mag-renegotiate ng salary mo. May outline ka na kung anong sasabihin mo sa boss mo. Tsaka, eto anytime pwedeng may mag-invite sa'yo na maging speaker ka, kahit saan. Oo. It's important to have an updated resume. Mm-mm. It's important na kung may kukuha sa'yo, they would always ask for your updated resume. How do they introduce you? At least, formal. Yeah. Para seryosohin ka ng mga tao. Oo. Magandang maganda rin yan na ready ka anytime. And Oo. yung mga mahilig mag-abroad dyan, yung mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, at least, pag may opportunity dyan, eto resume, forward na lang. Oo, tama. Yung cover letter, please make it personal. Huwag kayong umasa sa ChatGPT. Customized. Oo. Customized. Kung ano yung nasa puso nyo, make it short. 'Di ba? Na you're willing to, or letter of intent na gusto nyo mag-apply sa ganitong trabaho to advance in your career. 'Di ba? Yun naman laging dahilan. Yeah. Career advancement or yung Sige, kaya mo yan, Stanley. broad yung horizons, Oo, 'di ba? broaden Your horizons, ganyan, 'di ba? Yung mga ganung palusot. To ride in the sunset, gano'n. Right in the sunset, mamatay ka na ba ganun? And Right in the sunset, 'di ba? O kita mo. alam mo ba, naalala ko, nung shoot natin nung Sabado, sabi mo, sige, mag-drive ka na papunta doon. Tapos sabi ko, to ride in the sunset. Tapos nagtaka ka kung bakit ko sinabi yun. Matanda na mamatay na ganun. Anyway, as to your point earlier, you have to be prepared for certain scenarios like a layoff, 'di ba? At least hindi ka na like while in grief or you're crying, at least hindi ka na mag-scramble to update your resume. And then yung speaking engagements nga, importante Yeah. yun. Tsaka at least, siseryosohin ka ng mga malalaking kumpanya when they invite you. Oo. Bibigyan ka ng award, at least may resume ka ready. Oo. There was one company, they guested me sa TV show. They asked for my resume. Talaga. Oo. Chinek nila yung mga episodes ng Underpaid, chinek nila yung mga ginagawa ko. Formal, As medyo. they should, no? Kasi kailangan talaga, no? But at least you're prepared Oo, in binigay ko sending kaagad. it over. Kaysa naman sabihin ko, bakit nyo hihinga ng CV? Oo. Guesting lang sa TV yun. Oo. Diba? Para wala nang maraming tanong, eto yung CV ko, ready ako. Ako, di ba, ni-refer mo ko for something na late ko na-replyan. Pero nag-reply pa rin ako with my updated LinkedIn profile. Well, at least, di ba? nasa kanila na yung records. So alam mo Importante yun. Hindi, Oo. I'm just saying na I was ready. Oo. Have your address updated, your cellphone numbers, your email address. Alam mo ba, no, not address. Email Hindi address. mo kailangan lagay yung buong address mo. Hindi, kumaga, kasi baka mamaya Basta nilagay mo location. baka nilagay mo lumang address, di ba? Oo. Hindi, it's not necessary naman. Contact numbers, pinaka-importante. Oo. Yung iba naman kasi, pinapalagay. For example, you have to baka fill up yung mga local. fill up nyo yung mga SSS, TIN, may papadala sa'yo, di ba? Oo. So, importante updated lahat yan. Ayun. Oo. Yung telephone numbers ninyo. Hindi lang cellphone numbers. Yung telephone numbers, baka hingin din. Yung cellphone numbers na chinecheck ninyo. Oo. So in this Yun. day and age, the most important contact details would be the phone number and also your email address. 'Di ba? Or the link to your Facebook. Oo. Facebook or Instagram. Kung And make sure, hihingin yun yung iba kasi doon na chinecheck. Talaga, may humihingi ng Meron. Facebook. Anong jobs yan? Nag-fill up ako for example, yung mga Smart PLDT, mga ganyan. Yung mag-apply ka ng for a line, ganyan. Chinecheck nila kung sino ka. Para malaman lang totoong tao ka. Sa jobs. Sa jobs, meron din. Kasi the HR, they would check yung kung ano yung mga pinopost mo. Nag-apply ka na dun sa jobs. I mean, humihingi ng Facebook.
Kasi ano ka? Kasi nasa creative sa field creatives ka eh. Host They would check ka. kung ano yung Okay. pinopost mo. Kasi baka mamaya makita nila, sinisiraan mo yung boss mo using your Facebook Oo. account, nagba-blind item ka. Hindi ka tatanggapin. Mm. If you're using an email address na hindi formal, hindi mo ginamit yung pangalan mo, nilagay mong sexygirl69@gmail.com. So for diba? certain Hindi pwede yun. So for certain industries, humihingi sila ng ganong information. Humingi sila ng ganun Okay. information and make sure na sana formal, matino yung mga pinaglalagay Yeah, ninyo. I would think like a social media person, 'di ba? Like a social media manager or marketer the client would ask for those profiles. Pero like for you, host kay tapos dapat meron kang social media. Set card nga hiningi sa akin minsan Oo. Set card is yung mga pictures na naka-formal, naka-casual, ganyan. Tapos yung yes acting. Oo. Hinihingi sa akin via Viber na naghahanap kami ng ganitong talent So, for a dapat commercial, di ba? For certain industries or for certain job categories, kailangan ready ka rin for Oo. that creative set, Mm. no? Updated pati picture sana. Kasi baka Oo. mamaya yung picture mo 10 years ago, 20 years ago, tapos pag makita ka niya, Nick. Or, sino ka? Di ba? or yung pictures mo makinis ka, tapos pagkakita sa'yo, puro pimples. Well, depende sa job na applyan mo. Oo, Kung ikaw yung ay kunwari frontliner, skin, humaharap ka sa oo. tao, di ba? Yung nasasabi ko sa creative field, like Hindi commercial lang model. sa creative field to, hindi lang sa Oo. creative field. Dati, nung nasa advertising ako, may hinahanap na receptionist. Oo. So, nung nag-apply yung receptionist, pumunta sa office, ang sinabi sa kanya ng boss, pagamutin muna yung pimples bago pumasok. Kasi humaharap siya sa tao. Ayun, oo. Yun. Hindi lang naman sa receptionist yan. Pag bank teller ka, ganun din naman. Pag nagtatrabaho ka sa derma, ganun din naman eh. Kasi Kasi yun yung requirement ng industry. yun yung derma ka tapos marami kang Oo. pimples, di ba? Medyo hindi rin naman tama, no? So you have to walk the talk and ipakita mo na, uy, pag sa amin ka, kunyari, example pa ron, kunyari nagtatrabaho ka sa speech power tas hindi ka Oo. magaling magsalita. Pero syempre, we want to be really clear about it na Oo. it depends. Depende sa industry ang sa papasukan industry. ninyo. Hindi nag-a-apply sa lahat Oo. yan. Halimbawa, si Jeff Nunez, mayor ng TPN. O di dapat itsura pa lang mukha ng mayor ng TPN. Oo. Diba? Ang kinis nga ni Jeff eh. Hindi lang yun. Yung parang pag nagsalita siya, parang, ano yung ambagan dyan, no? Di ba? Makikinig ka, matataranta ka, di ba? Kasi nga, mayor eh. Oo. Oh, parang siya yung sa kulungan, Si, siya yung si nasusunod, Jeff, di ba? Oo. tall, dark, and handsome, ganyan. Oo. Tall, dark, handsome, and questionable ang pag-uugali. De, joke lang yung mabait na tao to si Jeff eh. No? So guys, Bawi. ayan na. Sana ito nakatulong sa inyo itong episode na to at stay tuned for more Resume Mondays dito sa Underpaid Podcast. I'm your host Stanley Chi. Kasama ko si Zardos Reyes. Kita-kits next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.